Ang alamat ng panitikang Pilipino. Ang buhay ni Francisco Balagtas sa isang tahimik na baryo ng Panginay, Biga, ngayon ay Balagtas, Bulacan. Isinilang noong Abril 2, 1788, ang isang sanggol na hindi inaakalang magiging haligi ng panitikan sa Pilipinas. Siya si Francisco Balagtas y de la Cruz, anak ni Juan Balagtas at Juana de la Cruz. Parehong simpleng mamamayan, ngunit pinalaki ang kanilang mga anak sa takot sa Diyos at sipag sa buhay. Bata pa lang si Kiko, palayaw niya, ay makikita na ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Sa murang edad, nakitaan na siya ng husay sa wika at pagsusulat. Kahit na siya ay kabilang sa isang pamilyang hindi marangya. Sa kagustuhang matuto, naglakas loob siyang iwan ang kanyang bayan at lumuwas ng Maynila upang mag-aral. Isa itong hakbang na magbubukas ng pinto ng kanyang kapalaran, edukasyon at pagmulat sa mundo ng panitikan. Nag-aral si Francisco sa Colegio de San Juan de Letran at kalaunan ay sa Colegio de San Jose, kung saan pinag-aralan niya ang Latin, Kastila, Pilosopiya at Gramatika. Doon niya nakilala ang mga dakilang anyo ng panitikan, gaya ng mga akda ni Homer, Dante at Cervantes. Ngunit higit sa lahat, naging inspirasyon niya ang mga awit at korido, mga uri ng tulang salaysay na kalaunay magiging pundasyon ng kanyang sariling mga obra. Dito rin niya nakilala ang kanyang magiging mentor na si Jose de la Cruz, o mas kilala bilang Huseng Sisil. Ngunit may kakaibang kondisyon si Jose. Hindi niya tatanggapin ang mga tula ni Kiko hanggat wala itong dalang sisiw na bayan. Sa kabila ng pagsubok, hindi siya natinag. Ginawa niya ang lahat upang makalikom ng sisiw, mula sa pagtitinda hanggang sa paglalabada, dahil alam niyang ang tula ang magiging daan ng kanyang tagumpay. Pag-ibig, pagdurusa, at Florante at Laura. Sa panahong ito rin unang tumibok ang puso ni Balagtas. Sa Pandacan, Maynila, nakilala niya si Maria Asuncion Rivera, OMR, ang babaeng naging musa ng kanyang puso at paningin. Subalit hindi naging madali ang kanilang pagmamahalan. Isa sa mga karibal niya sa pag-ibig si Mariano Capule, isang mayamang lalaki na ginamit ang kanyang impluwensya upang ipakulong si Balagtas sa gawa-gawang kaso. Habang nakakulong, doon isinulat ni Francisco ang kanyang obra maestra, ang Florante at Laura, isang tulang patula na isinulat sa awit form, quatrain with 12 syllables each line, puno ng damdamin, politika at panlipunang komentaryo. Bagamat nakatago sa balat kayong kwento ng mga banyagang tauhan, malinaw na ang akda ay sumasalamin sa kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng mga Kastila. Sa gitna ng kanyang pagkakapiit at matinding dalamhati, nilikha niya ang mga taludtod na hanggang ngayon ay buhay na buhay. Sa loob at labas ng bayan kong Sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Ang Florante at Laura ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi isang pag-iyak ng bayan, isang panaghoy ng Makata sa kanyang pagkabigo, at higit sa lahat, isang panawagan para sa kalayaan. Pagbabalik, pagtatagumpay, at panibagong buhay. Nang makalaya si Balagtas, siya'y bumalik sa Biga at nagsimulang muli. Doon niya nakilala si Juana Diambeng, isang babaeng nagmula sa isang kagalang-galang na pamilya sa Udyong, Bataan. Sa kabila ng kanyang simpleng katayuan sa buhay, tinanggap siya ni Juana at sila ay nagpakasal noong 1840. Biniyayaan sila ng Idiasano na sinamon anak. Habang pinamumuhay niya ang pagiging ama at haligi ng tahanan, patuloy pa rin siya sa pagsusulat. Nagsilbi rin siyang tagasulat at tagasalin sa korte, kung saan nakita niya ang kabulukan ng sistema ng hustisya. Dahil dito, sinikap niyang gamitin ang kanyang panulat bilang sandata ng katotohanan. Ilan sa kanyang mga akda, bukod sa Florante at Laura, ay ang La India Elegante,
si El Negrito Amante Orozman at Zafira Abdal at Miss Serena Rodrigo at Rosalinda at iba pang mga komedya at moro-moro na sinadya niyang isulat sa wikang Tagalog upang abutin ang masang Pilipino. Isa siya sa mga unang manunulat na gumamit ng panitikang Tagalog bilang makabansang bidyug sa panahon ng matinding kolonyalismo, kamatayan at pamana. Noong Pebrero 20, 1862, sa edad na 73, pumanaw si Francisco Balagtas sa kanyang tahanan sa Udyong, Bataan. Sa kanyang huling hininga, iniwan niya ang isang habilin na tumagos sa puso ng sinumang sumulat. Ipinagbabawal kong huwag na huwag gagamitin ang aking panulat sa kasamaan, panlilinlang o pagyayabang. Namatay siyang mahirap, pero iniwan niyang mayaman ang bansa sa kanyang talino, panulat at diwang makabayan. Noong 1954, ginawang pambansang selebrasyon ng panulaan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng Balagtasan. Isang patulang debate na isinilang bilang pagpupugay sa kanyang naiambag sa kulturang Pilipino. Hanggang ngayon, buhay si Balagtas. Ngayon, tuwing Abril 2, ginugunita natin ang kanyang kaarawan bilang Araw ni Balagtas at ang kanyang bayan ay pinangalan sa kanya, Balagtas, Bulacan. Mula sa kanya nag-ugat ang isang buong henerasyon ng mga makata, manunulat at mandirigmang panlipunan. Sa bawat salitang Tagalog na malalim, sa bawat tula ng pag-ibig, sa bawat sigaw ng katotohanan, naroon si Francisco Balagtas, sumasabay sa hangin ng himagsikan, tahimik pero makapangyarihan. Sa huli, hindi siya isang sundalo, ngunit ginamit niya ang tinta bilang tabak at ang papel bilang larangan ng digmaan. Isa siyang tunay na bayani ng wika, pag-ibig at bayan. Si Francisco Balagtas ay hindi lamang manunulat, siya ay revolusyonaryo ng diwa